Dali-dali ko na talaga itong buksan ang upuan namin kasi gusto ko na talagang maupo guys. Napagod kasi ako sa pag-assemble ng aming tent. Napakatagal talaga na assemble, almost 1 hour talaga. Grabe. Tapos napakatirik pa ng init pero buti na lang talaga malamig yung hangin kaya naibsan talaga yung pagod namin. Merong dumating dito guys, mga lot owners. Mga bata pa talaga sila, mga 30 plus or 20 plus. Ganyan siya guys. Yung mga range ng kanilang mga edad. Pero guys, alam nyo ba, magkakapatid sila, 4 na babae, pero kumuha sila ng tigwa 127 na na square meter. Ay, yung iba is 100 square meter. O diba, grabe sila. Basta Sunday talaga, maraming nagvi-visit dito at tumitingin sa kanilang mga lot na kinuha dito. Napapansin ko talaga guys, yung mga pumupunta dito at tumitingin ng mga lot na nakuha nila is mga bata pa talaga. Siguro kami lang yung mga matatanda. At alam nyo ba, nakausap namin ang mga empleyado dito guys. Meron silang kinuha ng lot guys, pero alam nyo ba, nag-transfer sila dito sa lot, dito sa area namin. Kasi napansin talaga nila na malamig yung hangin, peaceful, walang guys, hindi siya magulo. Ang nagugustuhan ko talaga dito, bakit ko siya kinuha? Ang una is malamig ang hangin, peaceful. Tapos yung pangatlo guys is malapit lang siya sa highway. Nasa mga less than 1 minute lang from highway to location guys. Darating ka na dyan in less than 1 minute. Yes, totoo yan siya guys. Then, mayroon siyang proposed plan na hospital sa kanto or sa highway. Paglabas mo dyan, meron siyang naka-propose plan na hospital. Tapos meron daw siyang Gaisano na itatayo dyan. O diba, malapit lang tayo sa supermarket sa Gaisano. So it's 11 in the morning. So pahinga lang muna kami ni husband kasi matirik pa yung init. Habang hinihintay namin natitila yung init, so mag-relax muna tayo with my husband. Nag-umpisa na pala kaming binunot yung mga damo dito dahil wala nang init and it's 3 p.m. na po siya guys, so hapon na. So dito namin inuna guys dahil ang itatanim namin dito ay yung mga dala naming gulay at saka malunggay, papaya. Meron din mga gulay na alugbate, ginger, talbos ng kamote. Ayun guys, yung mga paborito ko muna ang inuna ko dito. Tapos meron ding lemongrass. Iwan ko talaga guys kung mabubuhay talaga yung mga gulay dito kahit hindi siya didiligan ng araw-araw. Kasi yung tanim ko na 2 talisay at isang mango, nabuhay naman siya kahit once a week ko na lang siyang diniligan. Pero ito guys, since gulay ito, depende talaga. Bahala na si Lord guys, sana uulanin niya. Anak kanindot diri sa yuta. Humo kaayo siya itun. Kayo siya lisod ba plus ani umok na kayo hindot kay nguta diri kita ba gay sumali ay ra kita guantes kay dili ra ta mga tunok kasani ha dili ra siya lisod didton so mananong ta diri na to ito mga tuang kamunggay, luya, tanglad. Iluwan sa nato di una. Dito tayo magtanim ng guys, ng kamunggay and tanglad malapit sa ating mango.
Guys, magtanim hindi biro. Maghapong na kayo ko. So ito itatanim na natin. Unahin muna natin ito. Itong banana. Yan, so inumpisa na dito ni husband na magbungkal ng lupa. Ito kasi yung mangga. Doon yung muhon. So dito namin ilalagay yung banana. Tapos dito yung temporary lang muna yung mga gulay. Ako sandi. Uy, diri na, isa. Diri yo. Ay diya kay ang kuan ba. Tinan na. Hello. Kira man na kay dili man na siya kuan. Binasaging. So, ang ingon ni Kuya bason sa daw. Basahin muna natin ang lupa ng tubig. Yan. Wantis na kuan be. Guys, magtanim hindi biro. Maghapong na kayo ko. Yay, may banana na kami. Suot muna natin ang guantes, guys. Pwede naman ni partner. Sobrang lakas ng hangin. Tingnan nyo guys. Ang lakas-lakas ng hangin. Parang lilipad na ang aming tent. Tingnan nyo ang back. Sa sobrang lakas ng hangin, natumba pa. Ayan. O, ay! Natumba pa. Ang expert talaga na mag-farm is yung parents namin. Pero kami hindi talaga. So bahala na si Lord. Si Lord nang bahala sa amin dito guys. Sa kaya? Kaya mukat? Ayan yung mga lemongrass natin guys, nakahilera talaga.
Fall in line. Yan. Then ito yung banana. Tapos dyan ang malunggay. So, straight lang muna natin. Kasi pwede naman yan siya i-transfer if ever. Nagbabaka sakali lang tayo na tutubo yan siya lahat. Kasi ito, hindi naman siya namatay. Itong Indian mango natin, last Sunday ito tinanim. Pero hindi siya namatay kahit hindi diniligan. So marami pa tayong itatanim mo. Diyan. Ito. Ay, nanilip. Nakita ko lang ito ang tips na ito guys. Kapag magtanim tayo ng malunggay, lagyan natin ng coffee dito. Pero ito wala kasi kaming gabas guys, kaya hindi siya napantay pagkaputol. So bahala na. Lagyan na lang natin ng coffee. Para daw hindi lapitan ng mga langgam. Yabon na ko lagi, nagalot daw. So nalagyan na natin, tanim na natin guys. Kung ano bato diri ha? Silupin. Ako'y putusan niya. May lot owner na naman guys. O pumunta dito. Naglapog sila. Gitrim nila yung damo. May machine kasi sila. Kami dito manual talaga. Ayan, so marami sila. Kanina marami din nagpunta dito, nag-check sa kanilang lot. Nagtingin na naman sila sa kanilang lupa. Lot owner pa rin ito siguro. If ever na gusto kayong mag mini farm or gusto kayong magbahay dyan, guys, kaunti na lang talaga dito. Malapit na talagang ma-sold out ang mga lots dito guys. Kaya gusto nyo talaga, kuha na kayo dito kasi sayang, napakaganda po dito. And mahangin po siya, tapos malamig. Kahit mainit yung, kahit materik yung init, malamig talaga. Gagawa pala ako ng planting soil bed. Ito yung nakaranasan na dati ng mga farmers, planting soil bed. Pero ngayon guys, yung kadalasan na ginagawa nila is bamboo na siya, and meron ding gumagawa ng hollow blocks, yung nilalagay nila sa bed nila. Pero sa akin ngayon guys, temporary lang po kasi ito. Pero sa Sunday, next Sunday pag uwi ko, babalik kami dito. So bibili ako ng hollow blocks at ilagay ko siya sa gilid-gilid ng aking bed soil. Marami kasi tayong mga tips na makikita online. Pero sa akin is gusto ko yung hollow blocks, kasi kapag umuulan hindi nasisira yung hollow blocks, hindi kagaya sa kawayan or bamboo, nasisira talaga siya habang tumatagal. Mas maganda po kasi na lagyan mo siya ng bamboo or gulong or hollow blocks, kasi kapag umulan po siya ng malakas, meron siyang protection. Yung mga lupa natin ay hindi siya guguho at hindi po masisira ang ating mga tanim. Kaya kung baguhan ka dito guys sa pagtatanim or sa pagpa-farm guys, naku, marami ka pong matutunan online. Meron kayong makikita sa TikTok, sa Facebook. Marami po talaga mga tips dyan na pwede mong makukuha. Anyways, nakagawa na pala ako ng isang planting soil bed. Ayan siya guys, so nasa right side. Ang tinanim ko dyan is yung alugbati. Lahat po dyan is alugbati. Hindi ko lang siya nakunan, hindi ko na videoan.
Pero dito sa left side guys, itong ginagawa ko, ang tinatanim ko naman dyan is ginger or luya. Kung wala naman tayong kaalaman sa pagpa-farm guys, madali lang yan. SOCMED lang ang katapat yan. Tingnan nyo lang dyan para magkaroon kayo ng idea. Kagaya nga sa amin is wala kaming kaalaman talaga sa pagpa-farm. Pero tumitingin kami, nagwa-watch kami sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Nakakuha naman kami ng idea. Para-paraan lang po yan para mabuhay tayo guys at magkakaroon tayo ng simpleng pamumuhay dito sa bukid. Nai-imagine ko na talaga kapag tutubo na ito at magkakaroon na ng bunga at lalaki na po siya, meron na akong makukuha, mamimitas na lang ako sa bakuran namin. Diba, hindi na ako bibili ng mga mamahal pa ng mga gulay sa palengke. Walang ba nakaranas dito guys, na dati tumitingin lang ako, nagwa-watch ako sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, ng mga videos sa farm. Pero ngayon guys, ginagawa ko na siya. O di ba, super happy ko talaga guys. Nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon na masubukan talaga na magfa-farm. Paano magtanim, magdilig. Guys, ang dali lang po talaga. Kailangan mo lang talaga ng effort, tiwala, trust, at pananalig sa Panginoon guys. Sa tutulungan talaga tayo kapag magsisikap tayo. Nagdadalawang isip pa talaga ko guys kung makakagawa pa ako ng planting soil bed. Kaya ko ba? Pero ito na nakagawa na di ba? Grabe. Tuwang-tuwa talaga ako sa nakita ko sa mga ginagawa ko dito sa farm namin. Itong Chinese kangkong tapos kamuti tops. Dito ko siya nilagay sa gilid ng planting soil bed. So guys, ito yung itinanim ko na alugbati. Kaunti lang siya. So sinubukan ko lang muna kaya kaunti lang yung tinanim ko. Tapos ito yung Chinese kangkong. Ayan. Tapos andun pa Chinese kangkong. Tapos lemongrass. Ilang puno ba to? 2, 4, 6, 8, 10 na lemongrass. Then, yan yung ano natin. Isang papaya. Ito ang pangalawang papaya. Puno. Tapos dito naman sa ikalawang bed. Ito guys, ang nakatanim dito is luya, ginger. Tapos yung kamuti tops ko, 3 lang muna. Ayan. 3 lang muna yung kamuti tops. Ay, 4 pala. 4. Tapos ang malunggay natin, 3 lang muna guys. Kasi susubukan pa nga natin. Kasi nagtanong kami dito, 1 week talaga walang ulan. Ayan. 1, 2, then 3. I hope and I pray guys, sana pagbalik namin dito, tutubo talaga siya. Hindi mamamatay. Yan. Yung puno ng saging. Yan lang muna guys. Tapos yung talisay andon. Then, itong Indian mango natin. So, marami na tayong natanim dito sa ating mini farm. Yan, so happy and I know nakakapagod pero just enjoy. Guys, time check 5:15 PM. Hapon na. Ay, Diyos ko Lord, nakakapagod talaga guys. Yan. Gihipos na ni husband yung tent namin. Kasi uwi na kami. Natapos na namin itanim ang lemongrass, ginger, kangkong, alugbati, papaya, and malunggay. So, next na naman guys. Hindi talaga basta-basta basta magpa-farm tayo. Nakakapagod talaga. Hirap. Kaya pala yung mga farmers, sus nako, mura pa yung mga bilihin, yung mga bili nila sa mga prutas at saka mga gulay, napakamura yung kilo. Hindi nila inisip na nakakapagod pala magtanim. Diyos ko Lord. Sana wag nyo namang murahin yung yung kuha nyo sa mga farmers, yung mga gulay at saka prutas nila. Kasi hindi talaga basa-basa, nakakapagod talaga guys magtanim. Hindi biro. Minsan nga tayo laging nanonood ng mga nagtatanim, yung mga nagfa-farm, gandang tingnan. Pero
deep inside pala sa kanila guys, no? Nahirapan din pala. Katulad nga ng ginagawa namin dito, kami lang dalawa ng aking husband. Nagtanim dito, nagtanggal ng mga damo. Naku guys, hirap pala. Pero sige lang, andyan naman si Lord. Laging nakatingin sa atin, sa mga ginagawa natin. Patuloy lang natin yung mga pangarap natin. Alam ko balang araw, matutumbasan din natin ang ating paghihirap dito sa ating farm. Kaya kayo, huwag kayong susuko guys. Laban lang para mabubuhay tayo ng mapayapa at hindi nagugutom, di ba? I salute all of you, mga farmers out there. Thank you for all. For the fruits, for the vegetables every day. Kasi kung wala kayo, hindi din kami makakabili ng mga gulay at saka prutas na tinatanim nyo. Stop saan? Nasaan ang bangkuhan?